everyone! Ako po si Sir Ivan at welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre, before tayo mag-start, pasalamatan muna natin ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at ang mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa, mga OFW, na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa. Thank you so much. At syempre, hindi lang kalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, ang daming mga good news na nangyari mga kabayan. Kasi asan pa ho doon kay Tebes na kung saan nandito na ho sa Pilipinas kasi siya po ay inaresto at saka na-deport na po mga kabayan. Yes, nandun na po sa NBI. And also pag-usapan rin po natin mga kabayan itong tungkol sa isinagawa in-release na survey ng SWS or Social Weather Station mga kabayan na kung saan malulusaw sa hiya dito itong si Sara Duterte. Babalikan natin yan mamaya. And also pag-uusapan na po natin mamaya itong nangyari dyan sa Senado mga kabayan na mukha yatang lumalabo na ngayon, mas malabo pa sa sabaw ng pusit mga kabayan na makatawid ang impeachment trial ni Sara Duterte doon sa 20th Congress, Senate. At meron pong explanation yan mamaya mga kabayan. So babalikan natin yan. But before that, pag-usapan muna natin itong sumabog na balita na kung saan talaga pong nabibigay po ng takot sa mga kababayan natin dahil dito po sa Impax mga kabayan. Yung Impax na monkeypox mga kabayan. Di ba talagang nakakagulat no? Kasi nga biglaan itong lumubo mga kabayan. Ang dami talaga eh. Kasi meron pong confirm na positive sa Impax doon sa Sultan Kudarat. 10 lahat mga kabayan, 10 ho yan lahat. Hanggang yan po ay kumalat kasi nga 'di ba that is 3 days ago or 4 days ago ba yon? Una nating nabalitaan doon sa Iloilo. Hanggang ito po ay napasa man tawag niyan, na pumunta na po doon sa Mindanao area mga kabayan, sa Sultan Kudarat, 10 doon. At saka yung Davao mga kabayan, yung Davao, sila na po ngayon ay nag-declare ng mandatory face mask. Kasi para hindi po mahawa yung iba dito po sa Impax. Kasi itong Impax mga kabayan, hindi maganda talaga eh, ang pangit. At saka yung mararamdaman natin ng Impax ay hindi katulad doon sa usual natin po na chickenpox mga kabayan. Sino bang nakatry dito ng chickenpox? Si Sir Ivan, nakatry na ako. yung medyo bata-bata pa tayo makabayan. At saka yan po yung common, no? Lalo na kapag sa edad po ng 11, 12, 13, or 14. Diyan kasi mostly lumalabas yung chickenpox makabayan. Pero hindi naman yan, hindi naman siya grabe makabayan. Kasi di ba maliit lang po yung chickenpox. At saka yung mga naramdaman natin, parang simple fever lang, masakit lang ng konti, at saka medyo rash makabayan, ganun lang po. Pero ang Impax, ibang-iba talaga. Ibang level makabayan kasi nga malaki. At saka ayaw ko lang pong i-post dito yung sample na nakaroon po ng Impax yung tao makabayan. Ito po. Medyo hindi maganda tingnan, di ba? Tingnan nyo. Yan po ang sample ng tao na nakaroon po ng Impax makabayan. Ito na po, pakita ko sa inyo. Medyo nasty talaga eh. Hindi maganda sa tingnan makabayan. At saka according po dito sa inilabas po ng DOH na awareness makabayan, babasahin na po natin. Impax alert, sharing awareness, pwede nyo po na i-check sa news, media like TV5, GMA, etc. Kasi nga ito po ay kalat na kalat makabayan. Maraming ang natatakot ngayon na baka daw magkaka-lockdown na naman po makabayan. Di ba yan po ngayon ang lumalabas po ng mga sabi-sabi, baka na naman daw magkaka-lockdown. Kasi nga dumadami na ng padami yung mga nagkaroon dito ng Impax makabayan. So yun nga, 10 doon sa South Cotabato tested positive, meron pong isa doon sa Zamboanga, meron pong isa rin po sa Mandawi City makabayan, doon sa Cebu City, meron po at saka kumalat na yan ngayon. So according dito sa information, Impax is an infectious disease that can cause a painful rash, enlarged lymph nodes, fever, headache, muscle ache, back pain, and low energy.
Most people fully recover but some get very sick mga kabayan. You will get very sick kung magkakaroon ka ng impacts. Kasi yung chicken impacts mga kabayan, di ba hindi naman tayo nagkakahilanat noon? Ako nga hindi ko nagkahilanat mga kabayan, lumalakad pa rin ako kahit saan eh. Pero siyempre, meron po mga, merong bottle-bottle bang tawag niyan? Kalimutan ko lang. Basta meron po mga dot-dot-dot mga kabayan, pero maliit lang. So, mode of transmission. According dito, impacts spreads from person to person. Tsaka talaga pong ito ay nagtatransfer mga kabayan sa pamamagitan lang ng close contact. Ibig sabihin na kahit nagkapag-usap ka lang doon sa taong merong impacts, malamang sa malamang, malaking posibilidad ikaw po ay matatamaan rin po ng impacts. Or kahit paghinga lang po ng merong impacts mga kabayan. At lalo na, ito po ay yung may kapag-ganunan, yung ganunan mga kabayan. So kapag ikaw meron po ay contact doon sa may kapag-ganunan at meron po impacts yung isa, syempre, ikaw talaga po ay mahahawa mga kabayan. So ito po yung nakakatakot, no? Ngayon, may nakita kasi ako na post po ng DDS na kapag magkaka-lockdown na naman po yung Pilipinas mga kabayan dahil daw dito sa impacts, makakayanan kaya natin to? Or makakayanan ba ito ng Marcos admin? Makakaya ba natin? Para sa akin, kung pro much as much possible, sana hindi po magkaka-lockdown. Kasi nga, magastos po yung lockdown mga kabayan. Diba? Na-experience na ho natin yan sa panahon po ng pandemya, panahon po ni Digong. Talaga pong magastos ang lockdown. Sana hindi mangyayari. At kapag ito ay hindi po mapigilan mga kabayan, ito po yung mangyayari, well, para sa akin, no, kayang-kaya ho ng Marcos admin. Kayang-kaya ho ni PBM yan. Na kaya nga ni Digong, nakurakot yon. Si PBM pa kaya na ito po'y matino na tao makabayan, matino po na presidente, kayang-kaya ho yan DDS. Pero ipagparin natin na sana hindi po mangyari na magkaroon po ng lockdown kasi mahirap makabayan. Diba? Ang dami po mga kababayan natin na mapiktuhan po ang kanilang hanap buhay, ang kanilang trabaho dahil po sa lockdown. So sana ipagpareho natin na hindi po ito mangyari mga kabayan, okay? Kasi ang dami pong natakot ngayon, ang dami kasi pong napakalat po ng fake news mga kabayan, makaka-lockdown daw. After in a week, 1 week pa, naglabas pa sila ng date mga kabayan, after 1 week daw makaka-lockdown, gonggong talaga Yan ay fake news. Wala pong sinabi ang DOH na ganyan mga kabayan. Kasi nga, yung mga nagka-positive, na-isolate nila kaagad. Okay? So anyways, siya nga pala, dyan po sa Davao. Sa Davao ho, nag-mandatory face mask na po ngayon. Okay? So, as makabahan ko, pag-usapan muna natin, itong inilabas po ng SWS survey o Social Weather Station kasi nga itong mga kababayan natin talaga pong nanawagan na kay Sara Duterte, taong bayan na ho ang nanawagan dito na Sara, magtrabaho ka na. Kasi according po sa lumabas na result ng SWS survey mga kabayan, 93% ng respondents ang naniniwala na unahin ni Sara Duterte ang pagtugon sa pangangailangan ng bansa natin mga kabayan. Isipin nyo, 93% po yung respondents ang nanawagan. Tsaka sila po naniniwala na unahin ni Sara ang pangangailangan ng bansa natin. Pero anong nangyari mga kabayan? May nakita ba tayo, kahit isa, may nakita ba tayo na merong naitulong si Sara sa bansa natin? Diba? Wala. At saka napansin rin po natin, every time po na merong sakuna mga kabayan, saan pupunta itong si Sara? Diba? Doon po lagoy-lagoy sa ibang bansa mga kabayan, nagbabakasyon. At saka ang lagi pong tinitira dito ng mga DDS si PBM, nasaan daw yung presidente? Bakit hindi nila mabanggit na saan ang vice presidente? So ngayon, ito na po yung nababas ng survey. 93% po ng respondents, mga kababayan natin, nanawagan na unahin ni Sara Duterte ang pagtugon sa pangangailangan ng bansa natin. 88%, ang dami niyan, 88% ang nagsabi na harapin ni Sara ang impeachment. Ang nangyari, andon sa Netherlands mga kabayan. Naglagoy-lagoy lang, kasama niya yung kanyang tuta, alalay na isang senadora. Diba? Tapos nakakatawang mga kabayan. Kasi diba nakita natin kasama po ni Sara Duterte itong si Amy Marcos at saka meron pong inilabas po ni statement, nagsabi itong si Amy na iuwi daw nila itong si Digong mga kabayan.
Kaya nilang iuwi itong si Digong. Di ba nandun sila sa Netherlands ngayon? Pero hindi alam yata ni Senator Amy Marcos na 3 years ho. According po sa mga expert at saka merong alam po dito sa proseso ng ICC Makabayan, yung mga yung mga attorney, 'di ba? Lagi pong nakita natin diyan sa vlog Makabayan. According sa kanila, 3 years pa ho 'yan. 3 years pa ho ang paglilitis dito kay Digong. Ibig sabihin, matagal pa ho yung Makabayan. And after that, kung meron ng verdict, yung judges doon sa ICC, kung siya ba ay guilty or not, it depends. Kapag guilty, nako po, habang buhay makukulong itong si Digong. Tapos ngayon, merong sinabi si Amy Marcos na iuwi daw nila si Digong pag uwi na ng Pilipinas Makabayan. Di ba gunggong talaga eh. So dito lang po sa survey, 86% ang nagsabing pagtuunan ni Sara Duterte ang pagpapatupad ng kanyang mga plataforma. Una Makabayan, ano ba yung plataforma ni Sara? May alam ba tayo? Ako wala kong alam eh. Meron bang plataforma si Sara Duterte? Mukha yatang wala eh. Kasi nakita ko yung Makabayan during pa sa kanyang days na siya ba ay isang sekretary dyan sa DepEd. Di ba lagi niyang ginagawa ay nagtitree planting, nagbobota siya doon sa mga lamay, nagbobota siya doon sa mga tao na kainan dyan po sa gilid-gilid Makabayan. Di ba kumakain siya doon, nagpapicture at saka nagsimba. Daw. Di ba yun po lagi niyang ginagawa Makabayan and the rest, wala. Pero merong lumabas na issue tungkol doon sa sweldo. Sweldo sa isang sobre Makabayan. Diba sa isang white sobre na merong lagay na nangyayari. O, diba? Yun po ang plataforma ni Sara Duterte. And also, dito na po sa survey, 81% ang nagsabing dapat ipagpatuloy ang pagpapatupad sa tungkulin bilang vice-presidente at iwasan ang pamumulitika. Pero 100% po sa kanyang ginagawa Makabayan, pamumulitika. Correct if I'm wrong? Diba? 81% ho ngayon ang nanawagan kay Sara Duterte, ipagpatuloy niya ang pagpapatupad sa tungkulin bilang vice-presidente, iwasan ho ang pamumulitika. Pero ang ginagawa ngayon, pamumulitika talaga eh. At saka every time po na merong naresolba na ang ating Marcos admin sa mga issues, like for example, tungkol dito kay Tebes Makabayan. Diba tungkol kay Tebes, anong sinabi po ni Sara Duterte, ito daw ay pamumulitika. O di ba paninira lang Makabayan. At saka napansin ba natin na every time po merong maaresto na kriminal Makabayan, ang sinasabi kaagad kidnapping. Mukha yatang yan na po ang bagong term ng mga DDS kapag meron pong aarestuhin na kalyado nila, kidnapping kaagad ang tawag Makabayan. O di ba? Bagong term yan ng mga DDS. Kidnapping. Hey! At kapag ito na si Harry Roque na ang arestuhin Makabayan, baka ang tatawag nila dyan, kidnapping na rin. Hey! Asahan natin yan, kidnapping na. Hey! And also, 74% ang naniniwala dapat tumigil muna si Sara sa pagbabatikos sa gobyerno at mga proyekto nito. Well, hindi yan mapipigilan po ni Sara. Lalo na ng kanyang mga lipores, mga DDS fake news peddlers. Kasi yan po ang kanilang trabaho Makabayan. Nasisiraan po lahat ng proyekto ng Marcos admin. O, di ba, Sara Duterte, taong bayan na ho ang nanawagan ngayon na ikaw ay magtrabaho. Di ba nakakahiya? Tingnan nyo ang taas po ng survey Makabayan, 93%, 88%, 86%, 81%, saka 74 po yung pinakamababa Makabayan. Nanawagan ho, ang dami ng tao na kita ngayon na ikaw ay hindi nagtatrabaho kundi puro lang pamumulitika. Ngayon, nasaan ka na? Diba nandun po sa ibang bansa sa Netherlands kasi iniiwasan niya yung impeachment Makabayan. Forward tayo sa impeachment. Kasi ito po ang nangyari ngayon. Nakalungkot talaga nakapanghina Makabayan. Tayo po ay nananawagan, diba, sa ating gobyerno, sa Senado na sana ho ipatuloy na yung impeachment. Ituloy yung impeachment. Pero kaya lang Makabayan, may lumabas kasi ng mga sabi-sabi at saka meron pong intel, siyempre,
yung mga dating yung mga former senator na sa Senado makabayan, meron niya mga informants, meron niya mga intel, meron niya tagabigay sa kanila ng mga informations makabayan. May lumabas kasi na lumabo na at saka palabo na ng palabo, mukha yatang naging dead on arrival na yung impeachment trial kay Sara Duterte. Tapos na ho, hindi pa nga nakapag-umpisa yung trial makabayan. Dahil ito sa greed ng posisyon. Greedy mga kabayan. Greedy sa power dahil po sa ambisyon. At meron pong lumabas ngayon, lumutang ang pangalan kasi ni Chess at saka ni former Senator Tito Soto mga kabayan na meron silang ginagawa dito na mukha yatang plano nilang pinapatagal yung impeachment trial ni Sara Duterte. Plano lang pinatatagal mga kabayan. Napansin ba natin? Kasi nga 'di ba ang original date po ng pag-oath o pag-take oath ng mga bagong senador mga kabayan, that is June 2. At the same time, the same date, yun na po ang pagbasa ng articles of impeachment dito kay Sara. Biglang umiba yung schedule mga kabayan. From June 2, inilipat sa June 11 mga kabayan. 'Di ba inilipat na sa June 11? Bakit? Kasi nga wala si Sara Duterte dito sa Pilipinas. At yan po'y nakakaduda mga kabayan, pinapatagal na ho nila ngayon. Ngayon, naalala ba natin na meron pong nasabi niya noon si Sara Duterte na hindi daw exist yung kanilang yung joint account ni Digong at saka ni Sara Duterte, that is during po sa Quadcom hearing mga kabayan, na yung sinasabi daw noon ni Trillanes, na former Senator Trillanes, hindi daw yung totoo mga kabayan, gawa-gawa lang daw. Ngayon, alam niyo ba na yan po yung mapapatunayan na totoo talaga na meron pong joint account si Digong at saka itong si Sara Duterte. Aside pa ho sa inilabas noon na resibo ng Bangko Makabayan, meron ho 'di ba noon, that is last year. That is last year. At saka dito rin po sa hanay ng mga kongreso, meron silang sinabi na pag mag-start na daw yung impeachment trial ni Sara, ipapakita nila yung alleged joint account, bangko ni Digong at saka ni Sara Duterte. Anong sabi ni Sara Makabayan? Di ba hindi yan totoo? Wala nang yan, gawa-gawa lang yan. Pero totoo talaga Makabayan. Kasi last May 22, 2025, meron pong nag-deposit. 500 pesos Makabayan. Bago lang. Kasi para po matatuhanan or mapapatuhanan na active yung sinasabi po ni Trillanes na account ni Digong at saka ni Sara Duterte. Totoo Makabayan. And also, meron pong nag-transfer through sa isang account. I'm not sure kung anong account ito, pero sila po yung napadala papunta doon sa BPI. Peso lang po Makabayan. 1 peso, nag-transfer sila ng amount ng 1 peso at totoo talaga. Transfer successful. That is May 19. Aside doon sa May 22, merong napadala. May 19, meron pong nagpadala Makabayan. Ibig sabihin, active na active po yung account, joint account ni Digong at saka ni Sara Duterte. Ito ang isa sa malaking problema ni Sara. Kaya siguro ito po yung dahilan kaya pinapatagal po ni Chis Escudero itong impeachment trial Makabayan. Hanggang pumasok na ngayon yung usapin kasi nga, di ba meron pong bulong-bulungan ngayon Makabayan na ito daw si Senator Tito Soto, siya po dito yung contender or tatakbo bilang Senate President dyan sa Senado. Para po sa 20th Congress Makabayan. 'Di ba si Tito Soto ngayon, ang lumabas na pangalan, tatakbo bilang Senate President. Isa po sa pagpipilian Makabayan. So malamang sa malamang, nakaroon dito ng posible na bargaining Makabayan. Ano ibig sabihin ng bargaining, Sir Ivan? Siyempre, yung tumakbo ng Senate President, kailangan ho nila ng tulong at kailangan po nilang suporta or boto sa kanyang mga kasamahan po na mga senador Makabayan. Kailangan nila. Pero marami kasi nagsasabi, according sa kanila, na marami dong mga Duterte Makabayan. So siyempre, para makuha po ng tumakbong Senate President sa Senado, kailangan niya makuha po yung boto ng majority. At siyempre, included po yung mga makadidis Makabayan. Merong agreement yan. Bargaining. Ano yung bargaining? Hindi ko sinasabi dito. Ito talaga nangyayari. Pero possibly Makabayan, papatayin nila yung impeachment trial ni Sara Duterte. In return, iboboto ang Senate President na yon. Correct if I'm wrong?
Malamang sa malamang, yan po ang mangyayari mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo ano ang statement ni former Senator Laila De Lima mga kabayan. Now siya na po ay isang congressman under po sa ML party list. Kasi ito po ang nakuha niya na information galing sa loob ng Senado. For more details, let's watch this. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon? The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason: to uncover the truth. I have been invited to join the prosecution panel, and I said yes, not to serve any political camp, but to uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas. This is about responsibility. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. This is how it is sustained. And this is how a nation forgets. We cannot allow that to happen again. Not on our watch. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon ng ating pamahalaan. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. We have been here before. We refuse to repeat the sins of the past. O, di ba? Nakalungkot mga kabayan. Tingnan nyo yung mga reaction po ng mga kababayan natin. Yung naghangad po na malaman natin yung katotohanan kung saan ba talaga ginamit yung pera natin, pera ng bayan, saan ito nilustay ni Sara Duterte. At kaninong mga bulsa ito napunta mga kababayan. At saka para malaman rin po natin kung ito bang si Sara ay talaga pong nagkakasala, siya ba ay makulong or hindi, guilty ba or not guilty, dapat malaman natin. Karapatan natin yan bilang Pilipino makabayan. Pero problema kasi dito, yung mga nandyan po sa Senado, yung mga makadidiis makabayan, at saka meron po siguro baka nabayaran, pinigilan nila yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi alam nila, nakita nila, overwhelming kasi yung ebidensya makabayan. O diba nakalungkot talaga eh. And also, ipapakita ko sa inyo itong interview ni Senator Tito Soto doon kay Ted Filon. Kasi nga dito makabayan, dito niya in-explain kung bakit malabo na maitawid yung impeachment trial ni Sara sa 20th Congress makabayan. Ito ang kanyang palusot. Pati nga itong si Ted Filon makabayan, naguguluhan dito sa explanation ni Tito Soto. For more details, let's watch this. Opo, kaya nga ho kami tumawag sa inyo, Tito Sen, inyo nang nailatag yung kaninyo na mga kadahilanan kung bakit posibleng hindi makatawid. So kung kayo po ang tatanungin, ano ang cure? Is there a cure? May gamot ba dito para makatawid? Ang tingin ko, ang cure dyan, sa July 28, pag-resumption ng Senado, desisyonan ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay, opo. So, they decide for themselves. Opo, desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Yun ang nakikita ko. Yun din ang narinig ko sa dalawang legal expert.
Desisyon na namin. Pwedeng sabihin ngayon yan, ano? Pwedeng itong Congress ng 19 Congress, sabihin nila yan. Kaso 12 sa kanila, mate-terminate. Oo nga, na-re-elect nga yung iba doon sa kanila. But then, that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yan, dapat Senado yan. Hindi pa pwedeng Senate President lang ang nagde-decide. Dapat June 2, may magque-question yun sa mga incumbent senators na bakit hindi natin ite-take up pa rin? Hindi na nga natin tinake up last day noong January, February. Nahahawak mo natin yung transmission yan. Hindi natin tinake up. Bakit hindi nyo tinake up? Tatanungin. Dapat may magtanong sa kanila doon. Dapat may magtumayo doon at hindi pa pwedeng unilateral decision lagi ng Senate President lang. Hindi ganun yun. Presiding officer lang ang Senate President. The Senate is the Senate. So, okay, dito muna sir sa sinasabi nyo na dapat desisyonan ng 20th senators, 20th Congress senators kung itutuloy ba o hindi. Ano yan? Kasi ang opening ng session ng SONA sa umaga kung magko-convene kayo. Tama? At doon you were formalized na the leadership, right? Yes, basically. Yes. Okay. Usually that's what happens. Yun po yun. And doon ba dapat automatic na kayong manumpa bilang mga bago o the entire 24 manunumpa ulit na bilang mga senator judges? Ang una, kailangan manumpa yung bagong 12. Okay. Dahil yung 12 dati ay dating nanumpa na as senators. So itong bagong 12, whether sila ay dating senador o hindi, or sila ay member ng 19 Congress, kailangan mag-oath uli sa dito. Okay. Sa July 28, umpisa, no? Ngayon, although nakapag-oath na sila ng June 30, but then again, ritual sa Senado yun pagka bagong Congress So, ibig sabihin, yun muna yung oath. Ang tinatanong mo is mag-o-oath as in impeachment court? Opo, as senator judges. Baka magka-debate ka agad ng umpisa niyan. Pagka gano'n ng desisyon na nila. Kailangan niya, nagko-caucus yan problema, hindi raw sila nagko-caucus. Sabi sa akin nila, Senator Tolentino, itong majority leader ngayon kailangan yun, kino-caucus agad yun. Ano ba, di-desisyon naman natin to, o mag-o-oath pa tayo, o hindi muna tayo mag-o-oath as impeachment court. Decision lagi yan, dapat yan collegial. Dapat, buong Senate ang nagde-decision yan. So, majority rules. Bubotohan nila dapat yun. Okay, kasi nga po hindi rin natin alam, walang balita, ang gulo no? Nung una, June 2, yung oath-taking ng mga senator judges, yung pagbabasa ng mga articles of impeachment, pag-formalize ng pagtanggap ng Senado, mukhang nausad na naman ngayon sa June 11, so hindi rin natin sigurado. So, ngayon, Senator, dapat manumpa na itong kasalukuyang senador bilang senator judges sa impeachment trial. Definitely po hindi ito man lang siguro masisimulan formally maliban doon sa pagbabasa ng articles of impeachment. Pagtawid sa 20th Congress, mag-schedule ka agad ng panunumpa nung 12 na mga either re-elected o bagong senador bilang senator judges. Ganun po ang inyong sinasabi. Ang sinasabi ko po, mag-o-oath sila as senators. I see, okay. In the 20th Congress muna. Okay. Yung pag-o-oath as impeachment court judges, pwede na nilang desisyonan yun. Pero kung ako tatanungin, medyo debate ng araw na yun, baka abutin ng SONA yun. Okay, sige. So dapat yun, kinabukasan nila talakayin. I-calendar ka agad kinabukasan. Oo, kinabukasan nila talakayin. Okay. So, kaninyo itong cure na dapat kinabukasan, magdesisyon na kayo kaagad kung kayo as a collegial body must continue with the trial. Ganun po yun. If they started in this June 13, sagot sa tanong mo. Yeah, it's June 13. June 2 or June 3. If they constitute themselves as an impeachment court, when they resume on June 2 or June 3, whatever they decision na nila, then, sagot sa tanong mo. Andali. So, ang sinasabi po ninyo, dapat ngayong 19th Congress, bago mag-adjourn si Nidia,
mapagdesisyonan na itong impeachment trial will proceed or must proceed sa 20th Congress? Paano po? Hindi. Decision na, sa kanila, dapat i-take up na nila. Kasi tinransmit sa kanila ng House yan nung start of the year. Tinransmit sa kanila yan. Hindi ni-refer ng Senate President sa floor. Oh yes, oo. Hindi niya ni-refer eh. So nakabitin pa rin yun. So pag-resume ng June 2, dapat they have to refer it right away to the committee on the Senate President must refer it to the committee on rules, yung impeachment transmission ng House sa kanila. Okay. Otherwise, you will be remiss with your job, with your work. So, pag tinasmit sa floor yan, dapat they must constitute themselves as an impeachment court. If not, I don't know why they will not. What will they do with the impeachment that was transmitted by the House? Oh, di ba magulo makabayan? Kahit nga si Ted Filon, hindi niya masyadong intindihan. So, klaro-klaro na pinapatagal nila ito. Kasi nga, ang malaking rason dito para sa akin kasi wala si Sara Duterte. Nandun po sa Netherlands makabayan. If I'm not mistaken, di ba uwi pa si Sara? That is June something pa, June 4 ba yun ang kanyang sinabi? So matagal pa siyang uwi makabayan. June 4 or June 5 ba yun? Kasi dito sila, parang ang hiningaan lang kasi dito po ng desisyon makabayan itong si Sara, which instead itapa si Sara ang susunod dito sa desisyon po ng Senado. Pero ang problema kasi dito, na-control ni Sara ang Senado makabayan. 'Di ba? Very obvious na control ni Sara Duterte ang Senado. Na kahit nakaschedule na po sa June 2, at saka doon na po babasahan po ng article of impeachment makabayan, walang pakialam si Sara kasi nga kontrolado niya yung Senado makabayan. So ang nag-adjust dito ang Senado. 'Di ba? Gunggong talaga parang nakakalungkot. So anyway, hindi tayo titigil na manawagan sa Senado makabayan. Ilabas natin atong boses. Ilabas natin ating malakas na boses, panawagan sa Senado, dapat i-start na yung impeachment trial kay Sara Duterte. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, i-share na natin. Nandyan po ating mga suki, mga early birds natin. Hi to RN MSN 2006. Nandyan rin po kasama natin si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Aurora David, Emil Concepcion, Mary Grace Rasay. Nandyan rin po si Kenichi Matsui. Hi to Emmy Mapalad, Louis Sunsana. I-shoutout natin si Nonoy Florenjes, Mamadawi Cebu. Hi to Teresita Tumaliwan, Belia Bautista, Noel Narcida, John Nacario. Nandiyan rin po si Divine Bielgo. Hi to Ralis Carlinga. Kasama rin po natin si Ninita Omale, Sir Jaime Garcia, and hi to Direk Erwina Argilies at Direk William Mayo. Okay. So, mga kababayan ko, siya nga pala, congratulations, no? Kay ngayon, PNP Chief na po, si General Torre makabayan. Yes, siya na po ngayon ang bagong PNP Chief, si Major General Nicolas Torre. Kasi nga, si Marvel makabayan, siya na po ay mag-retire next month. So ngayon, formal na po na itinalaga ni PBBM itong si General Torre bilang PNP Chief. For more details, let's watch this. Formal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pinuno ng Philippine National Police si PNP CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Siya ang hahalili sa kasalukuyang PNP Chief na si Police General Romel Marbil na magre-retiro na sa susunod na buwan. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, isa marahil sa nakita ng Pangulo kay Torre ang ilang matagumpay na operasyong pinangunahan nito. It's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Sa tanong kung reward ba ito kay Torre dahil sa pangunguna nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, giit ni Bersamin. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano?
but most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit, because, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made, and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. Gagawin ang turn of command sa PNP sa Lunes, June 2. So tama ang ating analysis, makabayan. Noong nakarang araw, di ba napag-usapan natin ito si General Torre, na sabi ko, hindi malayo na ang kukunin ni PBBM kapalit dito kay General Marbel bilang PNP Chief, itong si General Torre. Kasi marami siyang nagawa, mga kabayan, mga achievements na hindi basta-basta. Like for example, kanya naparesto dito yung mga high profile, kay Boloy, itong si Digong. Diba hindi basta-basta, mga kabayan? At saka marami pa siyang iba na mga naresolba po na mga issues, itong si General Torre. So, deserve talaga ni General Torre, pa sa akin, deserve talaga po ni General Torre maging PNP Chief, mga kabayan. At yan po'y kaabang-abang. So, marami na ho dito mga merong ginawang krimen sa ating bansa ang nanginig na yung kanilang mga itlog, mga kabayan. Sino kaya ang next na assignment ni General Torre? I think itong si Harry Roque, mga kabayan. Ito nang si Harry Roque. Malamang sa malamang, malaking posibilidad, 99.5% ang next na assignment ni General Torre, itong si Harry Roque, mga kabayan. So, nagpasalamat po si General Torre. At saka sabi po kanya, mga kabayan, na halos umusok na ang kanyang cellphone sa dami pong tumatawa sa kanya para mag-congratulate. Sabi niya, sana mag-message lang daw at text na lang muna kasi daw umuusok na ang kanyang cellphone, mga kabayan. Again, congratulations po kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Okay? So, makahabaan ko, ipapakita ko sa inyo ang balita tungkol dito sa pag-aresto at saka pagka-deport ni Arnie Tevez, at saka nandito na po siya sa Pilipinas, hawak na ng NBI, mga kabayan. At saka, before po nag-vlog si Sir Ivan, nakita ko na po na siya na po inilipat doon sa Bilibid. For more details, let's watch this. Guys, sa pag-aresto at pagpapadeport kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez mula sa Timor-Leste, makakapanayam natin si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Director, good morning po. Good morning, Ma'am Susan. Good morning sa inyo lahat dyan, sa mga nakikinig sa atin. Apo. Director, kumusta po ngayon si Tevez na nasa kustudiya po ng NBI? Maayos naman siya. Pagdating namin sa PhilInvest, sa opisina namin, ay sinubject agad siya sa medical at saka yung usual na booking processes, fingerprint, everything. Okay naman siya. At tapos dumating doon ang kanyang nanay at ang kanyang abogado. Pinayagan naman namin na magkausap sila at binigyan namin ng time ng privacy para makapag-usap-usap sila. Apo. At ngayon ho ba, andyan pa yung kanyang nanay, pati na yung kanyang legal counsel? Opo. Dumating po kagabi at nagkausap po sila sa opisina. Andyan na rin ho sila nagpalipas ng gabi? Yes, ma'am. Kasi pare-pareho kaming si Congressman Tevez, lahat kami pagod na. So binigyan ko na lang siya ng unan at kumot para doon na lang siya muna mag-stay sa aming conference room. Maayos naman yung aming conference room, kaya ayun. At nilagyan ko lang siya ng 3 agent na magbabantay doon sa labas para maayos siya. Apo. Director, ano oras dadalhin sa New Bilibid Prison si Tevez? This morning po. This morning. Yung mga kasamahan natin sa media, nagre-request sila ng interview. So, ihaharap ko sa kanila ng sandali at tapos ay didiretso na sa Bureau of Correction. Bureau of Correction kasi nandun ang aming detention cell. Wala kaming detention cell sa opisina. Pinahiram sa amin yung Building 14. Noon pa yan.
pinahiram sa amin ng Building 14 kung saan lahat ng mga detainees ng NBI ay doon inilalagay. Kaya ho doon siya dadalhin ngayong umaga. Ano? So, Opo. as Pero we... distinct and separate po yun sa Bukora, Opo. Bureau of Correction. Opo. Baka kasi isipin ni Ibe, dadalhin na agad sa Bilibid. Anyway, as we speak, naghahanda na ho ba kayo para sa pagdadala sa kanya dyan sa Muntinlupa? Yes, ma'am. We are preparing. Nagpapa-ano nga ako, sabi ko, sige, pagbigyan natin ng mga kasamahan natin sa media. So, 10 o'clock, ipe-present namin siya at kung ano man ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay sasagutin po natin. Apo. At Director, may nag-iugnayan po ba ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Timor-Leste kaugnay sa pag-aresto kay Teves? Ganun na nga po. Nakatanggap tayo ng resolution or whatever we call it na ganun nga, isusuko nila si Teves sa atin finally. At ayun, miniting agad kami ni SOJ, ni Secretary Remulla para makipag-ugnayan at kung paano ba ang proseso. So, ako ang isang natas na magpunta agad doon. Ayun, ganun nga po. Nakasuot ng bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas. Bantay sarado si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay bago maghating gabi. Isinailalim sa medical check-up at booking procedure si Teves. Kinuha ang kanyang fingerprints at kinuhanan din siya ng mugshot para sa mga kasong 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder. Dumating sa tanggapan ng NBI ang legal counsel ni Teves sa si Atty. Ferdinand Topacio. Kasama niya ang nanay ni Teves. Pinayagan silang makita ng personal at makausap si Teves. Tumagal ng 1.5 oras ang pagbisita ni Atty. Topacio. He is in high spirits. He is confident because he is truly innocent, and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. Sabi ni Topacio, naging madamdamin ang pagkikita ng mag-ina na ngayon lang ulit nangyari matapos ang halos 2 taon. Motherly things tungkol sa family, kung kamusta na siya. Siya po ay nadalhan naman ng medication ng kanyang ina, a change of clothes, isang unan. So, nakakatuwa nga hanggang ngayon. At his age ay talagang alagang-alaga pa siya ng kanyang nanay. Wala naman daw iniinda si Teves at nasa maayos siyang kalagayan. Okay naman po, nabigyan siya ng kaukulang pansin naman ng doktor ng NBI at nandun din po yung kanyang pamangkin na doktor din po na kasama ni Mami Bubot. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas sa magdamag si Teves. Nakatakda siyang ilipat ngayong umaga sa detention facility ng NBI sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Tiba-tiba, itong si Gasolito. Itong si Topacio Makabayan. No? Napansin niyo ba, hinahawakan niya ng mga merong ginawang krimen Makabayan, mga high profile? Magaling talaga pumili itong si Topacio eh. Diba? Gusto niyang hawakan yung mga mapera talaga eh. Kasi nga, siyempre, malaking pera yung Makabayan. So ngayon, napansin na ho natin, diba, merong para sa akin ha, meron ditong nangyaring unfair Makabayan sa mga karaniwan po ng mga tao. Ganyan ba yung treatment? Diba? Tingnan nyo, alagang-alaga itong si Arnie Teves Makabayan. Diba? Pero dito po sa makaraniwang tao na naaresto lang at saka tingnan nyo ang gawin Makabayan, hindi ka pareho po doon sa tao na yon. Diba? Parang easy-easy lang, kahit dyan ka na patulugin or namang ginagawa sa iyo, diba? Aside doon sa mga high profile, like for example, nila ni Casiong, nila nitong ni Teves, itong sila si Kibuloy, diba? Ang ganda pa nga ng kanilang detention center Makabayan. Tas maganda rin po yung paglalagay nila na kulungan. Pero yung karaniwang tao, 'di ba? Parang ginawa lang pato Makabayan, 'di ba? Lagay na lang diyan. Kawawa talaga eh. So merong unfair dito na nangyari sa batas natin or dito po sa ginagawa po ng kapulisan natin. Sana mabago yung Makabayan. Kasi lalong-lalo na kapag nakita natin na meron talagang ginawang kabulustugan at saka meron po mga ebidensya Makabayan, dapat hindi ganyan yung treatment para magtino. Kasi nga, makikita ho yan ng taong bayan na makaroon ito ng unfair. Hindi fair yung treatment Makabayan. Anyways,
Isyadat natin, nandiyan po si Ronelyn Lamsen, Evelyn Garcia, Ashen, Adaluisa Taha from Riyadh, Tinkerbell, Sportsinobe from South Korea, Felma Cabato from Toronto, Canada, hi to Tony De Los Reyes, Luisito Niedo. Isyadat natin si Josephine Gallego, Lorna Pidek from Sydney, Australia. Shoutout daw sa kanyang mga kapatid na nandyan sa Baguio City. Okay, mga kababayan ko, pag-uusapan natin tungkol sa bigas. Kasi nga, di ba, itong mga DDS wala pa ring tigil sa paninira tungkol dito sa 20 pesos per kilo na bigas kung kaya ba daw itong masustain ni PBBM. Di ba, ang sabi ho ng mga DDS, ilang buwan lang yan kasi nga maubos daw yung supply ng NFA, makabayan. Ilang buwan lang yan kasi daw maubos yung budget ng gobyerno natin. Ang sabi ni PBBM, according sa kanya makabayan, babasa na po natin, watch me sustain it and then we'll talk in May of 2028. Natuloy ba or hindi? We found a way to do it. Kaya't kaya na nating gawin yung 20 pesos per kilo na bigas. Ibig sabihin makabayan, kayang-kayang itong gawin ni PBBM at kaya itong masustain hanggang matapos ang kanyang termino. Ito ang isa sa kanyang plano makabayan kung bakit kayang masustain yung 20 pesos per kilo na bigas. Ipapaamindahan niya yung rice tarification law and also gusto niyang ibalik, pabor na pabor siyang ibalik yung original mandato ng NFA. For more details, let's watch this. Una nga po dyan mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na bumalik ang National Food Authority sa orihinal na mandato nito. At yan ay ang pag-stabilize ng presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagbili ng palay tuwing ani, pagpapanatili ng buffer stocks at pagbebenta ng bigas kapag lean months para mabawasan yung pag-i-import. Sabi po ng ating Pangulong Marcos Jr. na binabalik na ng NFA noong unang tinayuro ang NFA, ang trabaho ng NFA ay sa rice and corn yan. Bumibili kapag panahon ng ani para hindi babagsak ang presyo, para may demand at para ma-maintain ang presyo nito. Pagka naman anya tagaraw, magbebenta naman ng NFA para hindi naman tumaas masyado ang presyo ng bigas para sa mga consumers. Nawalaan niya yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Samantala, nag-inspeksyon ang Pangulong Marcos Jr. sa isang NFA warehouse sa San Ildefonso, Bulacan, kung saan sinabi nito sa mga magsasaka na tinitignan niya ang mga paraan para makapag-establish ng floor price para sa bigas, para maprotektahan ang kanilang kita. Kasama po ni Pangulong Marcos Jr. si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at NFA Administrator Larry Lacson na makipagdialogo po si Pangulong Marcos Jr. sa mga farmers. Nakipagpulong po si President Marcos sa mga magsasaka at leader ng kanilang cooperatives ng San Ildefonso bago po nag-inspect sa NFA warehouse sa Barangay Malimpampa. Sa Presidential Decree No. 4, signed po ito noong September 26, 1972, ang NFA na establish ng ama po ng ating Pangulo, si President Ferdinand E. Marcos Sr. Ang NFA forerunner, ang National Grains Authority noon, ay may orihinal na mandato na i-promote ang integrated growth and development ng grains industry. Covered po nito yung rice, corn, feed grains at iba pa pong grains. Sa paglipas po ng iba't ibang administrasyon, nagbago po ang NFA sa mission and mandates pero nais po ni Pangulong Marcos na ibalik nga po ito. Pinalitan ng trabaho ng NFA na parang tila naging importer. At sabi nito na hindi naman dapat ganun. Kaya't binabalik natin sa dating gawi na yung NFA bumibili, tingnan yung presyo para magandang presyo sa pagbili sa mga farmers. Inaasa ang mas mapapabilis na ang pagpapalabas ng buffer rice stock ng NFA. Ini matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang priority bill ang gagawing pagbabago sa rice tarification law. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang priority bill ang gagawing pagbabago sa rice tarification law. Meron lang kulang na provisions sa ang RTL no na next week magkikita kami ni Speaker Martin Romualdez at pagpaplanuhan namin at kung paano nga ma-speed up itong batas na to at the President also approved na maging priority bill ito as of yesterday. Ito ay para mabilis nang mai-release ang buffer rice stock ng National Food Authority. Kaugnay nito, 415,000 metric tons na ang NFA rice stocks para sa benteng bigas meron na program.
Kaya naman tuloy-tuloy din ang pagpapalawak sa nasabing programa. Kanina binuksan na ang kadiwa na Pangulo Kyo sa Alabang Central Market kung saan pinilahan ng mga nasa vulnerable sectors ang 20 pesos kada kilo na NFA rice. Puspusan na rin ang pagpaplano ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment para maisama na ang minimum wage earners sa pupwedeng bumili na 20 pesos na bigas. Sa June 30 ng target date para sa pilot testing sa 120,000 minimum wage earners sa bansa. Tinatrabaho na ng mga ahensya ang guidelines para rito. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., bagamat pinag-aaralan na ng Pangulo ang paghingi ng suporta sa ASEAN para sa sustainability ng 20 pesos kada kilong bigas, prioridad pa rin ng pamahalaan ang pagpapalakas at pagsuporta ng produksyon ng mga local farmers. Nung panahon ng ama ko, sinusundo kasi yung palay noon. Ngayon, ang ginagawa, namimigay yung mga LGU lalo, namimigay ng truck sa bawat barangay o bawat cooperative, nabibigyan ng truck para maihatid yung anid. At saka hindi, pabawasan yung presyo. Kasi kung kayo mismo gagawa, hindi na pagkikitaan yung transport eh. Pero kung meron kayong kukunin na mag-transport, siyempre may kita sila doon. So tataas ang presyo. So pagka inyo na yung cooperative ng may-ari ng truck, yung cooperative ng may-ari nung equipment, hindi nyo pakikitaan yung milling, hindi nyo pakikitaan ninyo yung pagbenta ninyo ng bigas. Yun. At saka maiiwan sa inyo lahat ng kita. Hindi sa trader, hindi sa processing. Nasa sa inyo lahat. Kaya hawak ninyo lahat ng processing, hawak ninyo lahat ng transportation. Yun ang aming tinatrabaho ngayon. Para maiwan ang tinatawag na value added na iniiwan sa inyo, hindi sa trader. Kaya diretso na kami mula sa farmer, diretso na sa palengke para wala nang additional cost na ano-ano. Ngayon mga DDS, yan ang plano ni PBBM kung bakit very confident siya na masustain yung 20 pesos per kilo na bigas. Diba? Wala kayong bilib sa presidente natin eh. Hayaan natin siya magtrabaho. At saka yung mga pambabatikos ninyo, dapat isipin nyo muna bago kayo mag-post. Baka sa huli, mapapahiya lang kayo. And I'm very sure, mapapahiya kayo. So please, like and share. Okay? So, i-shoutout natin mga kababayan na nag-comment doon sa Facebook. Nandyan sila si Faye or Faye Mosquila, Bibi Garcia from Rojas, Isabela. Hi to Danilo Uka. Nandyan po si Jose Buhay, Eli Cose, Gorgunya Angala, Nida Ichhaka, Jacqueline. Nandyan po si Elmer Pinaranda, Eloisa Villanueva, Eco Mike Ginabi. Nandiyan po si Marina Kuluma, Sel Manlolo Kayanan, Daniel B. Acosta, Ibcho, Victor Robin, Kim Soren Soto, Lorna Grabol Marasigan. Nandiyan po si Joe Lasting Jr., Fi Domaliang Binesi, Helda Badumino Pita, May Dabs and hi to Mabel Cortisa Albar. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, alisin mo ang aking takot at palitan ito ng pananampalataya. Ang aking mga alalahanin ng kapayapaan at ang aking kalungkutan ng pag-asa. Ipainawa mo sa akin na ang lahat ng bagay ay kumikilos ayon sa iyong mabuting plano. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta.
tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.